Ivan, ano ba ang bagong ebidensya ng nilatag kanina sa House Justice Panel na mag-uugnay ng istorya patungkol sa umunoy ill-gotten wealth ni Vice President Sara Duterte? June sumalang bilang ikatlong resource person ng House Justice Committee dito sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Si dating Senador Antonio Trillanes IV, dito binasa niya ang kanyang sinumpaang salaysay. Laman nun ang mga aligasyon na tumanggap umano si VP Sara ng malalaking halaga ng pera mula sa isang di umanong drug lord. Daang milyong halaga ng umano'y drug money ang dumaloy sa bank accounts ni Vice President Sara Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang miyembro ng kanilang pamilya mula sa drug lord na si Samuel o Sammy Uy. Ayon kay Trillanes, ibinigay sa kanya ang impormasyon ng whistleblower na dating taga-suporta ni former President Duterte na si Joseph De Mesa. Matapos umano nilang makumpirmang totoo ang mga binigay sa kanyang dokumento, ay napagdesisyon ng isa publiko ito. Sa impeachment proceedings, ipiniresenta ni Trillanes ang kanyang sinumpaang salaysay, kalakip ang listahan ng iba't ibang bank transactions ng Duterte family, partikular na ang sa vice-presidente. Kasama rito ang bank accounts kasama ang kanyang ama, maging ang joint account naman ang kasama ang kanyang asawa na si Attorney Man Scorpio. Sa aming pagsusuma, lumalabas na may kabuuang halaga na 2,207,272,103.75 pesos ang pumasok at dumaloy sa mga nasabing bank accounts mula noong 2003 hanggang 2016. Tinukoy ni Trillanes si Sammy Uy na umano'y political contributor ng matandang Duterte at umano'y kasosyo ni Michael Yang na dating economic advisor din ni FPRRD na umano'y konektado rin sa kontrobersyal na formalist scandal, pogo at ilegal na droga sa Porac, Pampanga. Ayon sa dating senador, tumanggap si VP Sara ng mga manager's check sa di umanong drug lord. Ang total po na natanggap ni Sara Duterte mula dun sa drug lord si Sammy Uy ay 22,322,538.21 habang mayor siya ng Davao City. Dahil sa bigat ng mga aligasyon na may kaugnayan sa malalaking halaga ng pera na umano'y dumaloy sa bank accounts ng bise, pinakumpirma ni House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC kung may ganitong transaksyon na nadetect ang ahensya. Random na pumili si de Lima ng 18 bank transaction sa listahan ni Trillanes. Binigyan ng AMLAC ng ilang minuto para i-check ito at sa ginawang validation, tumutugma ang mga petsa at halaga sa mga bank transactions na isinumite ni Trillanes sa Kamara. Do you confirm that? Total of 18 transactions? We informed earlier that there are 18 transactions mentioned. That Okay. one we mentioned are existing in our report. So based on for our the report record, 18 out of 18 transactions randomly selected from the annexes of Sinumpang Salaysay of Honorable Trillanes were confirmed by the AMLC at least to the extent that similar transactions appear in their report. Ayon kay Trillanes, malinaw ang mga ebidensyang kanyang ibinigay sa Justice Panel. Sangkot sa korupsyon si VP Sara noong unang pasok pa lang niya sa gobyerno. May mga tagong yaman na nakuha niya sa mga iligal na paraan at hindi nagdedeklara ng kanyang tunay na yaman sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. June, para kay Trillanes, ang lahat ng ito ay pasok sa impeachable offenses gaya na lamang ng betrayal of public trust, graft and corruption at iba pang serious criminal offenses na nakasaad sa ating saligang batas. Yan muna ang update mula dito sa House of Representatives. Balik sa inyo dyan, June. Maraming salamat, Ivan Alvarez.